Jesus is mine. He's been my foreman in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, always happening. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, and this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. He didn't fail you then.
my Savior, the one who will never fail. He will never fail. He will never fail. He will never fail. I will walk by faith. I will walk by sight. I will walk by faith. I don't walk by sight. I trust in God. I trust in God. I will walk by faith. I will walk by sight. I will walk by faith. I don't walk by sight. I trust in God. I trust in God. As we sing this, let's shout Jesus from our heart and spirit. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. Every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows, burn like a Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness
every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Come on, church, shout Jesus! Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is love. Yes, it is. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus, Jesus, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Amen. Tayo po ay dadako na sa salita ng Panginoon Diyos, ang sentro po ng ating pananambahan. Tingnan po natin sa ating text. Dito po natin ihimayin ang ating mensahe today. Sa 1 John chapter 1, verse 1 to 7 po tayo. Ang sabi po ng talata, sa 1 John chapter 1, verse 1 to 7, ang sabi po, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at and our hands have touched, this we proclaim concerning the word of life. Sa verse 2, the life appeared, we have seen it and testify to it, and we proclaim to you the eternal life. Sa verse 3 po, we proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. We write this to you that your joy may be full. This is the message we have heard from Him and declare to you. God is light. In Him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin.
Okay mga kapatid, sabi ko po kanina, ang pagtitipon na to, ang sentro po, walang iba kundi ang ating Panginoon. We worship today, this Sunday. Worshiping is fellowshipping with the Triune God also. Alam nyo, ang worship o fellowshipping with the Triune God ay ang pinakadakilang bagay sa mga mata ng Panginoon. We are so blessed na tayo po ay kasama ngayon sa pagtitipong ito. Nasa isang simpleng lugar, hindi magarbo, hindi malaki, pero naniniwala tayo na ang mga mata ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Alam niyo po, sa Manila Polo Club, meron din mga pagtitipon ng mga mayayaman. Every Sunday din po yun. Yung tinatawag na Miyata Club at saka yung Car Club, kung saan yung mga mayayaman, mga elite ng lipunan ay nagtitipon para sa isang gathering na kung saan nakahilera yung kanilang mga Porsche, mga BMW, mga mamahaling sasakyan, na kung saan hindi ka pwedeng sumali doon kung wala kang ganong klaseng estado ng pamumuhay. So what I mean to say mga kapatid, na hindi lahat ng pagtitipon ay nandoon ang mata ng Diyos. Ang pinakamahalagang pagtitipon ay ang pagtitipon ng mga mananampalataya para sumamba sa nag-iisang Diyos na buhay ng ating buhay. Ang sabi po ng talata na ating binasa, ang title po ng ating message today, Our Fellowship is with God. Our fellowship is with God. Ang ating pong fellowship ay sa Diyos. Sa Diyos po. Paano po natin nasabi yan? Number 1 point, ang sabi po ng verse 3, balik tayo, it was testified. Ang sabi po sa verse 3, we proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And truly, the word truly, testifying that the fellowship is with God. Ang sabi po, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. So ang number 1 point po natin mga kapatid, our fellowship was testified by ourselves, by our faith. Kung bakit nakaupo ka dyan ngayon, ikaw lang ang nakakaalam at nagte-testify sa sarili mo na ikaw ay nakikipag-fellowship ngayon sa nag-iisang Diyos na buhay. It was testified, ang sabi po, yung word na truly, ang sabi rin doon sa verse 2, we testify, ang sabi doon ng mga disciple. Si John po ang nagsulat ng 1 John, so sinusulat niya po during that time na nakita namin at narinig, nakasama namin at nahipo ang tunay na Diyos. Si Jesus Christ po ang tinutukoy nila at kasama nila personally, physically ang mahal na Panginoon during that time. During that time, nag-testify ang mga disciples at during this time naman, 2,000 years ago, ang pwede lang po makapag-testify na ikaw ay nakikipag-fellowship sa nag-iisang Diyos na buhay ay walang iba kundi ang iyong puso lamang. So testify pa, paano po ba na-testify o paano po ba tinestify? Tinestify ng mga disciple during that time ang kanilang pag-fellowship. At tulad po na sinabi ko kanina, sa panahon natin ngayon, tayo lang po ang makakaalam dito sa ating puso kung tayo ba ay totoong sumasamba at nakikipag-fellowship sa Diyos. Number 1, it was testified, they heard and sing. Today as believer also, only the converted believers and followers of Jesus can testify the fellowship with God. So number 1, para ma-testify po natin, ang pagtitipon na to ay fellowshipping with God. Number 1, sa point, through His Word. Through His Word. Ang sabi doon sa talata, yaong aming narinig. So narinig nila ang Panginoon physically at ang salita ang kanilang mga naririnig during that time. Ayun po ang nagsilbing nag-trigger para sa pananampalataya nila na sila ay maniwala during that time na si Jesus Christ ay Diyos. Yaong aming narinig. Sabi po ng Romans 10:17, by hearing and hearing the word of God, faith comes. Faith comes by hearing and hearing the word of God. So imposible na ang isang tao ay hindi nakakarinig ng salita ng Diyos, pero meron siyang pananampalataya. Ang sabi po ng Biblia, kailangan makarinig ka at makarinig ng salita ng Diyos para magkaroon ka ng pananampalataya. Amen? So by the word of God, it was testified by the word of God, by the word of Jesus. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ito rin po yung isang nag-trigger doon sa story ni Mary and Martha na kung bakit nung bumisita ang Panginoong Jesus sa bahay ng magkakapatid, si Mary ay dumiretso sa paanan ng Panginoong Jesus habang si Martha naman ay nagpapakaabala sa pagluluto ng pagkain.
Hindi ba't nirebuke ng Panginoon ang pagmamaktol ni Martha during that time at sinabi na ang ginawa ni Mary ay mas mabuti at hindi ito aalisin sa kanya. Fellowshipping with Jesus during that time. Fellowshipping with the Word of God. So ayun po yung number 1 sa point. It was testified by the Word. Hindi po tayo nagtitipon dito na ang pinag-uusapan natin ay buhay ng isang tao lang. Nagtitipon po tayo dito, kundi ang sentro po ng ating pagtitipon, walang iba po, kundi ang salita ng Diyos. Ito po ang isang bagay na pwede natin i-testify sa ating mga sarili na kaya ako ma-attend sa Life of Grace ay dahil ang sentro ng fellowship doon, walang iba, kundi ang salita ng Diyos, ang principles ng Bible. Hindi ko po sinasabi na sa ibang denomination ay ganon. Pero may mga nababalitaan tayo na may mga ibang denomination na inaatinan ng ibang tao na binabaluktot ang salita ng Diyos. Tayo po dito, as per guidance of Pastor Noel Anciano, hindi po siya nagtuturo ng hindi naka-align sa Biblia. Yun po lagi ang sentro natin, ang Word of God. Hindi po tayo nagbabaluktot ng salita ng Diyos at hindi po tayo nagtitipon dito para pag-usapan lang ang mga bagay na hindi salita ng Panginoon Diyos. Pangalawa, through the word of Jesus, it was testified through the word of Jesus. Pangalawa po, ang sabi doon ng mga disciple, yaong aming narinig, yaong aming nakita, yaong aming nahawakan. Yun po yung nakalagay sa verse 2 and verse 3. So number 2 po, through the work of God to our lives. Wala naman po sigurong isang Kristiyano na sasabihin niya sa kanyang sarili na siya ay tunay na Kristiyano kung hindi naman gumawa ang Panginoon sa kanyang buhay. Kung hindi naman kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay. Meron bang isang Kristiyano na magte-testify sa ibang tao na kaya ako naging Kristiyano dahil gumawa ako para sa sarili ko? Wala pong ganun. Ang laging testimony ng isang Kristiyano, grabe ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Hindi ako ito kung hindi gawa ng Diyos. So, it was testified, number 1 kanina, by the Word of God. Pangalawa po, by the Word of God. Tayo sa Life of Grace, o ang church, ang church po ay isang grupo ng mga taong makasalanan na binago ng Panginoon. Mga taong makasalanan na nagpapatuloy na baguhin ng Panginoon sa pamamagitan ng pakikipag-fellowship sa Diyos na buhay. Amen? True Christian was so amazed sa ginawa ng Diyos sa pagbabago sa kanyang buhay. Kaya nga ang Kristiyano ay dapat may kwento tungkol sa Diyos. Dahil pag ang buhay po ay walang kwento tungkol sa Diyos, ito po ay walang kwenta. Hindi ka po pwedeng magkwento lang ng magkwento ang pagmamalaki sa buhay mo kung wala namang ginawa ang Diyos sa buhay mo. Nonsense po yun. Kagaya ng iba po ng mga, hindi na ako magbabanggit, ng mga ibang gathering, mga ibang pagtitipon na ang kanilang pagtitipon ay hindi naman pinag-uusapan ng Diyos. Wala pong kwenta yun sa paligid ng Diyos, mga kapatid. Ikaw ay binago ng Diyos at isa ng bagong nilalang. Kaya ka nga umaattend ng fellowship, kaya ka nga umaattend ng worship. Kasi hindi ka naman dating ganun eh. Kung hindi ka binago ng Diyos, hindi ka naman na-attend ng pagsambay, hindi ka naman na-attend sa fellowshipping ng brethren, ng mga magkakapatid eh. Kung hindi ka binago ng Diyos, hindi ka naman magtsatsaga na umattend sa isang church na maliit lang na kagaya nito. Doon na lang ako sa malakihan na church na pwede akong tumayo lang sa gilid at mag-sign of the cross, okay na yun. Di ba? Pero hindi po ganun ang turo ng Christianity. Ang Christianity po ay mga grupo ng Kristiyano na binago ng Diyos. Ito po ay nakalagay sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ikaw ay bago nang nilalang. Wala na ang lumang pagkatao. Ang mahirap po minsan sa isang tao, yan yung natin, 2 Corinthians 5:7. Ang mahirap mga kapatid sa isang tao, kahit ikaw ay isa ng bagong nilalang, minsan yung lumang pagka-nilalang ay nagmumulto. Patay na dapat yun eh. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, pass away na yung old nature natin dapat. Pero may hirap dyan sa old nature na yan. Minsan, nagmumuto yan, bumabalik. Kaya dapat aware tayo. Kaya tayo may mga fellowshipping na katulad nito. Umaattend tayo every Sunday para patatagin ang ating pananampalataya at paramihin ang ating nalalaman tungkol sa Diyos at tungkol sa ating buhay. Habang inaalam po kasi natin ang beauty ng Panginoon, ang kaalaman tungkol sa Panginoon Diyos, ay ganun din ang ating pagkaalam tungkol sa ating buhay sa Kanya. Hindi naman natin malalaman ang tunay nating identity kung hindi tayo binago ng Panginoon.
Hindi natin malalaman ang tunay nating identity kung hindi nagpakilala ang Diyos sa atin. Palaboy-laboy lang tayo sa sanlibutan. Gumagawa tayo ng mga bagay na akala natin mabuti. Gumagawa tayo ng mga bagay na akala natin maganda. Pero hindi pala. So yun po, sabi ng 2 Corinthians 5:17, tayo ay isa ng bagong nilalang. Ang mahirap po minsan kasi sa isang tao kaya nagbumulto, yung kanyang old nature, lumilingon po kasi siya sa kanyang nakalipas. Bitawan na po natin yung mga nakalipas na buhay natin. Bitawan na po natin yung lumang pagkatao natin. Tumingin po tayo sa Diyos, tumingin po tayo sa salita ng Diyos. Alam niyo po yung principle ng driving? Yung principle ng driving, kaya ka nagmamaneho, nakatingin ka doon sa harapan para makarating ka sa iyong patutunguhan. Pero aside doon sa salamin ng harapan, meron ding salamin na tinatawag na rear view. Hindi po ba? Tinitingnan mo lang yung rear view kung ano yung estado ng likuran mo. Pero minsan ka lang lilingon doon. Hindi ka all the way nakalingon doon. Ganun po dapat tayo para hindi tayo mabangga sa buhay natin. Ang buhay po dapat nililingon lang natin yung luma natin pagkatao. And then after nun, isang lingon lang, tingin na ulit sa harapan. Kasi ang lusong natin is para pasulong, hindi po tayo paatras. Amen po ba? So that is number 2, by the work of God sa ating buhay. And then number 3, by the will of God. Yung word ng eternal life doon sa verse 2, tingnan natin yung verse 2 kanina. Doon sa verse 2 po, ang sabi po sa verse 2 na binasa natin, the life appeared, we have seen it and testified to it, and we proclaim to you the eternal life. Ang isang main agenda ng Panginoon Diyos sa ating buhay o sa buhay ng isang tao ay eternal life. Bigyan ang mananampalataya o ang isang tao ng eternal life. Which is sad to say, ito po ay kinukontra ng katuruan ng mundo. Ang katuruan ng mundo, YOLO. Alam niyo po ba yung YOLO? You only live once. Ang buhay ay dito lang sa lupa. Wala nang susunod na buhay. Initwist po ni Satan ang katuruan ng Bible para maligaw ang marami. Kung nag-iisa lamang po ang buhay ng tao at dito lamang sa lupa ang tunay na buhay. Hindi na sana nag-abala na nagpakahirap ang Panginoon Diyos, bitbitin ang cross at padalangin ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Ayun po yung pinaka-wisdom doon, mga kapatid. By the will of God, yung eternal life po ang pinaka-main agenda po ng Panginoon Diyos sa atin, yung makasama niya tayo sa eternal life. Number 2 points. 4 na points lang po tayo, mga kapatid, pero meron po itong mga sub-points. Number 2 points, it was magnified. Our fellowship is with God. It was magnified by His truth. Sabi po dun sa verse 5, tingnan po natin verse 5. Sensya na po kayo mga kapatid kasi dito po tayo kumuha ng message sa text natin. So kailangan po natin i-justify yung ating mga points. Sa verse 5 po, hindi po mabagal sa inyo kapatid ng Kevin pagkatabi si Joanna. Verse 5, this is the message we have heard from Him and declare to you. God is light. In Him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. Verse 6 pala yan. So, it was magnified by the truth. Kaya tayo may ganitong gathering, naniniwala tayo na ang ating sama-samang pagtitipon ay naka-align sa katotohanan. By the truth of God. Jesus declared Himself as the truth. Ito po ay nakalagay sa John chapter 14 verse 6. Sabi niya po doon, I am the way, the truth, and the life. Wala pong isang gathering o fellowship dito sa mundo na magtatagal kung ito po ay hindi iniilawan o hindi kung wala doon ang katotohanan. Magtatagal po yun pero hindi po magtatagal ng masyadong matagal. Pero pag ang isang pagtitipon po o isang fellowship o isang church ay laging naka-align sa katotohanan, asahan po natin, wala pong dapat itago dahil ito po ay katotohanan. Ang katotohanan po, kahit pasinungalingan mo, katotohanan pa rin ito. Kahit hindi mo siya paniwalaan, katotohanan pa rin ito. Hindi po ba? Nasa sayo na lang yun kung maniniwala ka o hindi. Pero ako, sa pamamagitan ng pananampalataya, naniniwala ako na ang gathering natin sa Life of Grace ay naka-align sa katotohanan. Amen? Amen. Okay. It was magnified by His truth. Pangalawa, it was magnified by His light. Ang sabi po sa binasa natin kanina, nakita nila ang ilaw.
ang ilaw ay walang iba, kundi ang Panginoong Jesus. We are once blind, but now we see. Why? Because of His light. Jesus is the light that allows your eyes to see. Ang sabi nga ng Bible sa mga unbeliever, bulag. Ang tawag ng Bible sa mga unbeliever is bulag. Hindi nakakakita. Kaya nga sabi ng Panginoon sa isang kanyang conversation sa mga Pharisees, bayaan mo sila tumingin ng tumingin at makinig na makinig. Hindi sila makakakita, tumingin man sila ng tumingin, at hindi sila makakarinig, makinig man sila ng makinig. So, we are magnified that our fellowshipping with God is with God because of His light. Jesus also declared in John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. He that follows me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. So, ang Panginoon Jesus mismo, mga kapatid, ang nag-declare na He is the light. Sa 2 Peter chapter 2 verse 9, you are a chosen generation, a royal priesthood. Tayo pa tinutukoy dito ang church. A holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous. Tayo po ay dating nasa kadiliman, tinawag para sa kanyang kaliwanagan. At alam niyo ba kung ano yung kaliwanagan na yun? Sa John chapter 1 verse 4, in Him was life, and the life was the light of men. Yung light po ng Panginoon, ito po ang ating buhay. Yung ilaw ng Panginoon, ito po ang ating buhay. Kaya nga sinabi ng Panginoon, you can do nothing apart from me. Hindi ka pwedeng nakahiwalay sa akin. Okay mga kapatid, listen, this is wisdom. During the creation, bakit sinabi na ang light ay buhay? During the creation, sa Genesis chapter 1 verse 11, when God created the trees and the plants, He talked to the tree, to the earth, di ba? Ito ay recorded sa Genesis chapter 1 verse 11. Nung kanyang lalangin ang mga puno at halaman, kinausap niya yung earth. Sabi niya, earth, let there be tree and plants. Di ba sabi niya gano'n? Nung kanyang lalangin naman, ang mga isda at mga nilalang sa dagat, kinausap niya ang dagat. Ito po ay recorded sa Genesis chapter 1, verse 20, verse 21. Kinausap ng Diyos ang dagat at sinabi niya, ang dagat ay magkaroon ng mga nilalang. Sabi niya gano'n. Pero nung kanyang nilalang, ang tao, ang kinausap niya, ang kanyang sarili. Diba? Sabi niya, let us make man according to our image. Diba? So ano po ang ibig sabihin dito? Ang wisdom po dito mga kapatid. Ang halaman at puno, pag binunot mo sa lupa, ano mangyayari? Mamamatay, di ba? Ang mga isda at mga nilalang sa dagat, pag inalis mo sa dagat, mamamatay din, di ba? Ang tao, ganun din. Pag ang tao napahiwalay sa Diyos, wala itong buhay. Ayun po ang katotohanan. Kaya nga ang tawag ng Biblia sa mga taong hiwalay sa Diyos o unbeliever, patay. Ayun po ang katotohanan. Meron bang patay dito? Wala. Glory to God. Lahat tayo buhay. Diba? Amen. Amen. May mga mahina pero patuloy na nagpapakalakas sa salita ng Diyos. Amen. Diba? Okay, by His light, kanina nasa number 2 tayo, no? It was magnified. Our fellowship is with God, magnified by His truth and by His light. And then number 3, ito medyo mabigat-bigat. Our fellowship is with God, identified. Tingnan nga natin sa verse 2, kapatid. Tingnan natin sa verse 2. Ang sabi po ng verse 2, the light appeared, sa ibang translation, manifested eh. We have seen it and testified to it, and we proclaim to you the eternal life, which was with the Father and has appeared to us. We proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son. We write this to you that your joy may be full. This is the message we have heard from Him and declare to you, God is light. In Him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie. Pala sa verse 6, and do not live out the truth. So mga kapatid, it was identified by our walk. Ang sabi po ng talata, kung tayo ay nagsasabi na tayo ay nakikipag-fellowship sa Panginoon, pero tayo naman ay lumalakad sa kadiliman, tayo po ay nagsisinungaling. So our fellowship with God was identified by our walk. Kung ano po yung lakad natin bilang isang Kristiyano, kung ano po yung pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. Hindi po yung magugulat na lang yung kapitbahay mo o yung kasamahan mo sa trabaho o yung dati mong kaibigan, na Kristiyano pala yun. May mga ganun po senaryo na magugulat na lang yung dati mong kakilala
na ikaw pala ay naging Kristiyano na may ganun po kasing tao na yung na Christian by secret. Tatandaan niyo po yung isang preaching dito ng ating guest dati speaker, yung bata pang pastor. Sa kanya ko narinig yun na may mga Christian na nagsisikretong Kristiyano lang pero bumabalik doon sa kanya yung pagkatao at yun pa rin ang ipinapamuhay. Ang sabi po ng talata na binasa natin, kung tayo po ay nagsasabing nakikipag-fellowship tayo with God, pero tayo ay lumalakad sa kadiliman, tayo po ay nagsisinungaling. So it was identified by our work. Ang sabi nga ni Pastor Dong ng The Hub of Christ, the root is the truth, the root is the truth that proves. Ayun po yung nakuha ko sa kanya, salita. Si Dong ng The Hub of Christ, doon sa pinuntahan natin sa Parañaque. Ugaling langit, kaakit-akit, dapat. Yun po dapat yung isang manifestation ng isang Kristiyano. Ugaling langit at kaakit-akit. Yung bang pag dumadating ka pa lang, kilala ka na bilang isang Kristiyano. Identified ka na kagad na ugali mo ay kaakit-akit. Amen? Pangalawa po, it was identified kanina by our walk. Pangalawa, it was identified by our joy. Doon sa binasa natin kanina, doon sa 1 John chapter 1 verse 4. Ang sabi doon, and these things write we unto you, that your joy may be full. So mga kapatid, tunay po na ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Tunay na ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Amen? Hindi yung pag nawalan ka lang ng pera, hindi ka na masaya. May ganun po kwento si pastor May dinalaw siya minsan na, o bakit nakapusaman yung mukha mo, ba't malungkot ka? At sabi sa kanya paano ako magiging masaya? Wala akong pera. Hindi po ba? Tayo po bilang isang Kristiyano, hindi po tayo identified na meron tayong kasiyahan dahil sa mga material things ng buhay. Identified po ang kasiyahan natin sa presensya ng Panginoon. Tingnan nyo nga po sa Life of Grace, kahit maliit lang na church tayo, meron tayong pagtitipon dito ng 3 hanggang 5 oras. Masasayang nagkukwentuhan, masayang nagkakainan, di po ba? Masaya na nagpe-fellowship dahil ang sentro ng kasiyahan, ng fellowshipping natin, walang iba, kundi ang Diyos. Amen? Masaya ka ba, Mark? Sobra! Ang sabi po ng Psalm 16:11, ito pong Psalm chapter 16 verse 11, lagi pong binabanggit ni Pastor. You make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. In your presence, there is fullness of joy. Ganun po dapat ang isang Kristiyano. Sa presensya ng Panginoon, ang fullness ng joy. Hindi sa presensya ng pera, hindi sa presensya ng mga material things, hindi sa presensya ng kung sino mang mahal mo sa buhay, kundi ang Diyos lang. Bakit po ang church ay extension ng langit dito pa lang sa lupa? Alam niyo po ba yun? Ang church po ay extension ng langit dito pa lang sa lupa. Kaya nga, doon sa laging kinakanta ni Pastor, ano ba yun? Yung nakakalam nun? When we all get to heaven. Diba? Ano sa akin? When we all get to heaven. Diba? Sabi ni Pastor? Ano kasunod ni Mark? What a day of rejoicing that will be. Diba? Ganyan sabi ni Pastor, diba? What a day of rejoicing. Pastor Leo, sorry ha. So, mga kapatid, ang church ay extension ng langit dito pa lang sa lupa. At ang Biblia po, mga kapatid, laging nagtuturo ng joy. Laging nagtuturo na ang buhay ng isang Kristiyano ay dapat masaya. Ang sabi ng James, count it all joy. Ang sabi po ng isang talata, nandiyo dito sa note ko Sa Psalm chapter 118 verse 24, ang sabi dito, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ang Bible po, tinuturuan tayo na maging masaya dito pa lang sa lupa. Kasi po, pagdating po natin sa langit, sabi nga nung awit kanina, ay sobrang kaligayahan ang ating mararamdaman. Pag hindi po natin na-practice yan, yung sobrang kaligayahan na yan, doon sa langit, ang sabi po kasi ng Bible, yung mga unseen, yung mga hindi mo pa nakikita, ay makikita mo roon. Yung hindi mo pa man naririnig, ay makikita mo roon. So pagka nabigla yung kaligayahan mo, at hindi ka nagpa-practice ng kaligayahan dito pa lang sa lupa, pagdating mo ng langit, nabigla ka, ano mangyayari? May stroke ka. At pag na-stroke ka, patay. Kaya joke lang. Kaya ayun po talaga ang purpose ng langit. Ay ang walang hanggang kaligayahan. Kaya nga ang Bible nagtuturo, dito pa lang sa lupa ay dapat lagi tayong maging masaya. Okay, meron po ako isang kwento. May isang pong mayamang doktor. True story po ito. May isang pong mayamang
nasa kanyang sobrang yaman, siya po ay weekly nag-abroad. So sa dami ng kanyang mga lugar na napuntahan na dahil sa kanyang pag-abroad, ang purpose po ng kanyang pag-abroad ay para hanapin ang kasiyahan ng kanyang buhay. Ito po ay isang mayamang doktor na tulad po ng sinabi ko, weekly nag-abroad. Pumupunta sa mga magagandang lugar, sa mga masasayang lugar para hanapin ang kanyang kasiyahan. Pero ang tunay na kasiyahan, alam niyo po ba kung saan niya natagpuan? Natagpuan niya ang isang tunay na kasiyahan nung may mag-invite sa kanya sa isang mali na chart. At natagpuan niya ang tunay na kasiyahan sa isang simpleng monoblock na upuan. Yan, pagaya ng upuan na inuupuan niyo kapatid. Doon niya natagpuan ang isang tunay na kaligayahan na habang siya ay nakaupo ay nakikinig siya ng preaching ng isang pastor na kung saan ang preaching ay nakilala niya ang sarili niya na binabanggit ng Diyos. Nakilala niya ang Diyos at pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa kanya. Doon niya natagpuan lamang ang tunay na kasiyahan ng buhay. Ang ibig kong i-point out dito mga kapatid, ang tunay na kasiyahan ay hindi natin matatagpuan sa mga material things ng buhay. Ang tunay na kasiyahan ay nasa presensya ng Panginoon Diyos. Amen? So kaya nga ang Biblia ay nagtuturo ng joy. So nasa joy po tayo. It was identified by our walk, identified by our joy. And then pang-apat na point, dito po tayo magtatapos. Our fellowship is with God, purified or cleansed by the blood of Jesus. Walang isang Kristiyano na masasabi niyang siya ay umaate, fellowshipping with the triune God, kung hindi naman siya na-purify, na-infuse ng blood ni Jesus Christ. Amen? Kaya tayo nandito lahat, tayo po ay naniniwala na tayo po ay isang dating makasalanan, binago at nilinis ng dugo ng Panginoon. Kaya tayo ay may karapatan na humarap at makijoin doon sa fellowship with the triune God. Ang presence ng Panginoon ay nararamdaman natin dito sa ating puso. Amen? We are purified, cleansed by the blood of God. Those who are fellowshipping with God are purified people because true worship is in the purity of heart connecting to God. Ang sabi po ng Hebrews chapter 9, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Bigyan ko lang to, dito po tayo magtatapos mga kapatid, bigyan ko lang po ng konting diin, itong remission of blood, of purification of blood ng ating Panginoong Yesus. During the time of Moses, doon sa tabernacle, para po mawala ang kasalanan ng isang tao, ang high priest ay pumapasok doon sa Holy of the Holies. Nandoon po yung Ark of the Covenant, which is nandoon yung mercy seat ng Panginoon. At bibisikan po ito ng dugo ng dugo ng hayop na sinacrifice para sa bansang Israel o para sa tao. At doon lamang mawawala yung galit ng Panginoon. Doon lamang tatanggapin ng Panginoon sa pamamagitan ng sacrifice ng high priest ng dugo ng hayop ang kasalanan ng isang tao. Pero binago po ito ng Panginoon nung siya po ay dumating during the New Testament at siya po ay pinako sa krus ng Calvary. Yung kanyang dugo ang naging sacrifice para sa iyo, para sa akin, at para sa mga taong makasalanan. Natatanggap na ang dugo niya lamang ang pwedeng maglinis ng kanyang kasalanan. Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 14, for by one offering, He hath perfected forever them that are sanctified. At ang sabi rin ng Matthew chapter 5 verse 8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Okay mga kapatid, wala pong ibang paraan. Dito po tayo magtatapos. Wala pong ibang paraan para makakonect tayo at para makapasok. Fellowshipping with God. Kung hindi po, totoong na-purify ang ating dugo. Ng dugo ni Kristo.